In this video, we'll be talking about minimum wages, in-demand jobs, top markets, economic center, population na pwede nyo i-consider kung saan ba dito sa apat na province na to yung pwede nyong mapuntahan o pagtrabahuhan dito sa Canada. Hello guys! Welcome back to our channel, and for today's video, pag-usapan natin yung 4 Atlantic provinces ng Canada. In this video, we'll be talking about their minimum wages, in-demand jobs, top markets, and immigration programs that they offer to get your permanent residency. And kung bago ka pa lang nanonood sa ating channel at ngayon mo lang ako nakita dito sa YouTube, nagpo-post po tayo ng mga job opportunities and mga buhay-buhay natin dito sa Canada. And kung magustuhan mo tong video natin for today, bigyan mo naman to ng like and comment ka sa baba kung bago ka pa lang dito sa ating channel, and consider subscribing to our channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating ilalabas na video patungkol dito sa buhay-buhay natin sa Canada. And now, let's get into our video. Our 4 Atlantic provinces here in Canada. First is Newfoundland, Labrador, Nova Scotia, New Brunswick, and Prince Edward Island. First, Newfoundland, Labrador. As of today, August 2023, the minimum wage of Newfoundland, Labrador is $14.50. And on October 2023, they're gonna increase their minimum wage to $15 additional of 50 cents. Maybe because nagtataasan din ng mga bilihin ngayon dito sa Canada. And punta naman tayo diretso kagad dito sa in-demand jobs na kailangan ng Newfoundland, Labrador. Unang-una na dyan ay yung mga registered nurse, engineers, software developer, electricians, and financial analyst. Kung isa ka sa mga nanonood natin na ganyan yung line of work, pwede kayo mag-apply dito sa Newfoundland, Labrador. Lalagay ko yung link sa description box, yung mismong site ng province ng Newfoundland. Kayo na lang yung mag-check kung paano kayo makakapag-apply dito sa mga in-demand jobs na kailangan nila. And now, let's talk about the immigration program that Newfoundland can offer to you to get your permanent residency in their province. Ito na yung tinatawag natin na Provincial Nominee Program. Kung tawagin nila is NLTNP. So, regarding sa information about that program, ilalagay ko yung link sa description. Check nyo na lang kung interested kayo na mag-apply dito sa province na to. And just to give you more ideas, dito sa province na to, ang main city nila or main economic center nila is natatagpuan sa St. John, Newfoundland, Labrador. So, just in case na makahanap kayo ng trabaho dito sa Newfoundland, Labrador, sa St. John, dun kadalasan marami yung mga naghahanap ng mga workers. And now, let's move on. So, our next province is Prince Edward Island. Dito sa province na to is napakarami na ng Filipino workers na nagtatrabaho sa mga fish plant na company and then lobster company dito sa Prince Edward Island. And regarding sa minimum wage ng Prince Edward Island is as of today, August 2023, nasa $14.50 pa rin minimum wage ng Prince Edward Islands as of now. And on October 2023, they're gonna increase it and add 50 cents additional na magiging $15 na din ang kanilang minimum wage. With the same reason na yun na nga, nagmamahal na din ang mga bilihin dito sa Canada. And now, let's talk about their in-demand jobs na kailangan talaga nila dito sa province na to, which is Prince Edward Island. Unang-una na dyan, muna pa rin sa listahan natin is yung registered nurse. Kailangan talaga din nila dyan. And agricultural technician, web developer, early childhood educator, marketing manager, and most importantly, mga skilled workers like carpentry, welder. Yan pa rin yung mga in-demand jobs na kailangan din sa province ng Prince Edward. Prince Edward Island offers immigration program which can land you as a permanent resident here in Canada. Ito yung kung tawagin nilang PEI-PNP. Stands for Prince Edward Island Provincial Nominee Program. Meron na din ako mga kaibigan na ginamit tong pathway na to para maging resident dito sila sa province ng Prince Edward. And this program offers streams for skilled workers and some in-demand jobs na mahirap talaga na makahanap dun sa province nila. Kagaya ng sinabi ko, like welders, carpentry, nurses, meron sila mga program na para sa inyo. And kung interested kayo na malaman kung ano yung mga programs na to, lalagay ko yung link sa baba sa description box. Check nyo na lang yung link ng website nila para makita nyo kung eligible ba kayo na makapag-apply dito sa province nila as a skilled worker or yung may stream doon na pwede sa inyo guys. 2021 data, only 160,000 residents lang ang naninirahan sa Prince Edward
Island. And ang main city nila dito or yung economic center nila is yung Charlottetown. And now let's move on to our third Atlantic province dito sa Canada, yung Nova Scotia. And sa mga hindi pa nakakaalam, nandito tayo naninirahan sa province ng Nova Scotia. And now we'll be talking about the minimum wage dito sa province namin. Dito sa province namin as of today, August 2023, $14.50 ang minimum wage dito sa province namin. And mag-i-increase din to sa October 2023 at magiging $15 na rin. Inline din sa napakataas na bilihin, rent cost dito sa province ng Nova Scotia. Hindi lang naman dito, kundi sa iba ding mga provinces. And let's talk about in-demand jobs na kailangan din ng Nova Scotia province is, unang-una na dyan is syempre nurses din, carpentry, welders, civil engineers, marketing specialists, aerospace engineers, physicians, and marami pang iba. Napakadami talagang in-demand jobs na pwedeng pasukan dito sa Nova Scotia. And immigration programs that can land you permanent residency here in Nova Scotia province is NSPNP or Nova Scotia Provincial Nominee. This program offers pathways for skilled workers, entrepreneurs, and international graduates to obtain their permanent residency. And ito din yung program na ginamit ko para makapag-apply ako ng permanent residence dito sa Canada. And out of the 4 Atlantic provinces, ito yung province na may pinakamaraming population. As of 2021, 980,000 na yung resident na naninirahan dito sa Nova Scotia. And ang main economic center nila is yung Halifax, Nova Scotia. And kung interested kayo sa mga programs na pwede makapag-land sa inyo ng jobs, ilalagay ko na din yung link sa description box below. So check nyo na lang guys. And now let's go on our fourth and last Atlantic province here in Canada, New Brunswick. And as of today, August 2023, their minimum wage is $14.75. Out of 3 provinces na napag-usapan natin, New Brunswick is yung may pinakamataas na minimum wage sa kanila. And as of today, based on my research, wala pa ako nakikita kung mag-increase ba sila this coming October ng minimum wage nila. And let's go into their in-demand jobs na kailangan nila sa province ng New Brunswick. Unang-una na dyan, syempre yung mga skilled workers like carpentry, welders, physicians, industrial electricians, customer service representative, financial advisor, and physical therapist. Kaya kung isa yan sa mga job na meron kang experience, apply na. And ilalagay ko yung link ng website nila dito sa description box below. And this province offer immigration program, also provincial nominee program, which they called NBPNP, which is stand for New Brunswick Provincial Nominee Program, na pwede din makapag-land sa inyo ng permanent resident dito sa Canada. And additional information for you guys dito sa New Brunswick, meron silang 780,000 resident as of year 2021. Siyempre, as the years goes on, dadagdagan din sila ng resident. And their economic center is Fredericton, New Brunswick. Yeah, kung nag-apply nga kayo ng trabaho dito sa province ng New Brunswick is around Fredericton is good choice. And these 4 Atlantic provinces also offer a program to land you permanent resident na kung tawagin is yung AIP, stand for Atlantic Immigration Program. And ayun na lahat yung 4 Atlantic provinces na pwede nyong pagpilian kung saan nga ba kayo mag-apply ng trabaho papunta dito sa Canada guys. Nabigay ko sa inyo yung minimum wages, in-demand jobs, top markets, economic center, population na pwede nyo i-consider kung saan ba dito sa 4 na province na to yung pwede nyong mapuntahan o pagtrabahuhan dito sa Canada. I hope this video help you guys to give you idea para makapag-decide kayo kung saan nga ba dito sa 4 na province ng Atlantic Canada ang magandang puntahan. So, if you are new into this channel, maraming salamat sa panonood kung nakaabot ka dito sa time na to. And give this video a like and consider subscribing to our channel and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating i-upload na video patungkol dito sa buhay natin sa Canada and sa mga programs and kung ano-ano pa ang mga bagay dito patungkol sa Canada. And I hope to see you guys soon. Have a good one.